Ano ang itsura niya? Ano siya dito? Ayan na siya. Nung Monday ay pumasok pa yung anak ko sa school nila, pero bandang 10 AM nagchat sa akin yung kananay ko. Hinahanap daw ako ni teacher kasi sabi ni teacher masama daw yung pakiramdam ng anak ko. Kaya pagkabasa ko sa GC namin ay pumunta agad ako sa school para i-check kung ano yung kalagayan ng anak ko. Pagdating ko nga doon ay nakaupo siya doon sa labas ng school nila at sinabi ni teacher, sabi daw ng anak ko ay masakit daw yung ulo niya. So pinauwi siya sa bahay. Pagdating namin sa bahay, nag-thermometer ako. At nagkaroon siya ng 37.5 cm which is low fever. Pansin ko rin na meron siyang mga butlig-butlig kaya nilagyan ko itong calamine ointment. Kinabukasan, nag-decide na rin kami magpa-check up dito sa clinic na to. Online check up ito mga kamami. At ito nga ang binigay sa kanyang resita. Antiviral at yung cetirizine. Dalawang 60 ml, katumbas nito ay 2,000 plus. Yun pala yung amount niya. Ito namang cetirizine na sa 200 plus to pag binili nyo sa Mercury. Kailangan nyo nga palang maging honest kay Doc. After 4 days, ay nag-decide na akong paliguan siya. Turo lang din to ng mother-in-law ko mga kamami ha. Kaya sinunod ko na rin. Kumuha ako ng dahon ng bayabas at dahon ng kalamyas. Mabuti na lang talaga meron kami dito sa kapitbahay namin. Pagkatapos ko ang kumuha ng dahon ng bayabas at kalamyas, ay hinugasan ko ito ng mabuti para maiwasan or matanggal yung mga insekto at kung ano-ano pang mga dumi dito. Inayos ko lang siya ng hugas at ang gagawin lang natin naman dito ay ating pakuluan ito. Siya nga pala mga kamami, kapag kayo po ay nagpa-online check-up, kailangan maging totoo kayo sa lahat. So kakailangan ni Doc yung height, timbang, at yung temperature ng bata at kung ano yung mga napapansin nyo bago lumabas kung ano man yung napansin yung nararamdaman ng mga anak nyo. Kaya ko nga pala isinishare sa inyo yung clinic kung saan pala madalas kami nagpapacheck up online dahil para sa akin ay malaking tulong siya. Kapag malayo ka, wala kang pamasahe or malayo yung mga doktor sa inyo, pwede kayong mag-online check up basta maging totoo lang kayo sa kanya. So ang binayad nga pala namin ay 500 pesos. Sa loob ng isang linggo ay pwede kayong mag-consult ulit ng same lang na problema. Libre po yun. Follow-up check up ang tawag doon. Kaya libre lang siya sa loob ng 7 days. Basta pareho lang din yung problem. Nilagyan ko na ito ng tubig. Pinuno ko yung lagayan mismo at saka ko pinakuluan. Kailangan kulong-kulo mga mami para makuha talaga natin yung tamang katas ng dahon ng bayabas at ng kalamyas. At maiba nga rin po tayo, yung calamine ointment, nabibili din po yun, nasa 48 plus. Hindi ko po alam kung magkano yun sa inyong mga province. Ganito ang itsura niya mga mami kapag nakulong-kulo na talaga siya or napakuluan siya ng mabuti. Kaya nung napakuluan ko na siya ng maayos, ay naglagay na rin ako ng tubig sa palanggana. Lahati lang muna ang inilagay ko para matansya ko siya kung gaano kadami ang tubig at hindi talaga siya masyadong malamig. Kapag inilagay ko na yung nilagang dahon ng bayabas at kalamyas, kasi dapat ang init niya ay katamtaman lang na hindi ganun kainit at hindi rin ganun kalamig. So dapat komportable lang yung bata na papaliguan ninyo. Isa kasi ako sa mga nanay na naniniwala din sa mga herbal, maliban pa sa mga gamot-gamot na resita ng doktor. At itong dahon nga ng bayabas, sobrang napakalaking tulong talaga nito sa akin dahil madalas ko itong ginagamit kapag sumasakit din yung mga tiyan namin. At kapag masama din yung puson ko, ito lang din yung pinapasingaw ko, nilagay ko sa tabo at nilalagyan lang din ng malamig na tubig. At nung matansya ko na nga yung init ng tubig, saka ko na pinalagawan yung anak ko. Dinahandaan ko lang siya dyan dahil masakit daw, lalo na pag nahawakan mo yung mga butlig-butlig sa katawan niya. Dali ang ligo lang din to mga kamami dahil hindi naman pwedeng patagalin natin. Pagkatapos gumamit lang din ako dyan ng shampoo at ang kasunod na ginamit ko, yung sabon, which is pinili ko po yung Safeguard dahil alam naman natin mas kilala yung Safeguard sa mga antiviral, germs, ganun. At mabuti na lang din talaga nakakapagsalita tong anak ko kaya sinasabi niya sa akin kung masakit or hindi at kung saan banda ang tama ng lagyan ng sabon at yung hindi na kailangan. Advice nga din po ng doktor sa amin na dapat i-isolate siya ng 2 weeks. So hindi siya pwedeng palabasin dahil mas nakakahawa pa siya. Lalo na kakasimula pa lang na meron siyang mga butlig-butlig at patapos ng bulutong. Nakakahawa na po talaga yon. So pagkatapos kong paliguan, ay dinahandahan ko na rin siyang pinunasan dyan. Dampi-dampi lang para hindi masaktan. Nakasiparit nga yung kanyang towel, hindi ko isinali doon sa mga tuwalya namin. At pagkatapos ko nga siya dyan punas-punasan, binihisan ko na rin siya. Pagkatapos ko siyang bihisan, nilagyan ko na rin yung buong katawan niya ng calamine ointment. Dahil mula ulo hanggang paa hanggang daliri, kamay, meron yan. Harap at likod, puwit at sa harapan mismo, meron siyang mga butlig-butlig. At ang malala pa, yung iba ay malalaki. Dahan-dahan ko lang din yan dinampi sa ano niya, butlig-butlig dahil nasasaktan nga siya. Medyo nasad pa nga siya dyan dahil hindi siya makakasali sa book reading nila. Sabi ko pa nga sa kanya, oh no, you're such an ugly tree. Pagkatapos naman, kumuha ako ng tubig doon sa pinaguluan ng dahon ng bayabas at kalamya, saka ko sa kanya pinainom. To be honest, ang lasa mga ni ay hindi talaga siya masarap. Mapait talaga siya. Mabuti na lang sanay itong mga anak ko sa mapapait dahil nasanay na rin sila sa oregano. Kapag may ubo sila, yun talaga yung pinapainom ko. At lagi yung alalahanan, walang mawala kung inyong susubukan. Ayun lang, sana makatulong din sa ibang mga mamis.